So hello po sa bawat isa na nanonood at nakakarinig ng tinig na ito. So magandang gabi po sa bawat isa. Yan, sige po makikishare, makikitag na rin. Comment na rin po ng ating mga kakilala sa trabaho, mga classmates. Ayan, so hello po sa ating lahat. Hello po. Ayan. Thank you po, Sir CJ. Sige po, malaya po tayong aniyahan yung ating mga kakilala na makinig, manood ng ating live sa gabing ito. And welcome po sa ating Speak Live, Day 74. So maya-maya pong konti tayo po ay mag-uumpisa na. 5 minutes. Hello, Ate Beth. Beth Shai. Good evening po sa lahat. Hello, Kuya Jerry. Magandang gabi din. Sige po, 7:20 po tayo po ay mag-uumpisa na sa gawain natin sa gabi ito.
internet. Internet. Ayan, so 2 minutes na lang po. Tayo po ay mag-umpisa na. Shout out agad. Ayan, hello po. Ayan, hello po sa mga bagong pasok pa lang. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so tayo po ay mag-umpisa na sa ating live sa mga oras na ito. So tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa kabutihan, sa habag at biyaya mo, Panginoon, na patuloy niyong ipinagkakaloob po sa amin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy akong humihingi ng karunungan, kaunawaan sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, pangunahan niyo po ako, Panginoon. Lord, itago sa inyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang mahayag, Panginoon, sa gabing ito. At ang pangalan mo lamang, dakilang Diyos, ang maparangalan, dakilang Diyos. Lord, patuloy kong dalangin, Panginoon, na ang gabing ito ay maging gabi ng pagpapala, Panginoon, sa lahat, sa bawat nakikinig, sa bawat nanonood, Panginoon, sa pamamagitan ng platform na ito, Panginoon, naway maraming kaluluwa, Panginoon, ang makareceive ng iyong mga salita at patuloy, Lord, na makilala kanila sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat. Patuloy po akong samahan hanggang sa matapos ang live na ito, O God. Patuloy ko pong dalangin na ang bawat nakikinig, patuloy pong pagpalain, O God. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ako po ay nagpapasalamat. Amen. So, ayan. So, tayo po ay dadako na sa testimony. So, ang aking pong testimony is, Guru life testimony ko po, bilang isang, ako po ay backslide. Kasi, yes, inborn Christian, namulat sa Kristiyanong pamumuhay, but then, nagkaroon ng pagkakataon na, ayan, makaalis, nagkaroon ng mga pangarap, mas inuna yung mga material na bagay kaysa sa Lord. Nakalimot, sa madaling salita, ayan, nakalimot sa Panginoon. Ni pagpipray, wala na. Nagtrabaho, syempre, mas inuna, mas nag-focus sa mga material na bagay. And then yun, pinalo ng Lord, pinaalalahanan ng Lord, and yung paalala na yun is, sabi ko nga, hindi lahat ng paalala, masarap, yung iba masakit, kasi,
Yun din siguro yung kaparaanan ng Lord para ako ay maibalik sa dati. And yun, nakabalik na. Salamat sa Lord sa kabutihan. Second chance kumbaga, 'di ba, sa ating mga mananampalataya. Dun sa mga na backslide before, pagkakataon na para hindi natin sayangin na ipinagkaloob sa atin ng Lord na kumbaga pahalagahan mo 'to, 'di ba? Mahalin mo 'to kasi 'di ba? Hindi natin pwede kasi sabihin na mahabagin naman ng Lord, mabait naman ng Lord. So pwede nating abusuhin yung grace niya, 'di ba? So hindi natin pwedeng gawing lisensya yung grace ng Lord. So ayun, nagkaroon ng ministry sa church. Ginagamit na rin sa church. And actually alam po ito ng mga kabataan. Sinabi ko na rin ito sa kanila. Nagkaroon ng pagkakataon na makaalis ulit. And then, nag-ask ako sa Lord, if kalooban mo, Panginoon, na makaalis ako. Kasi nga, parang maraming, may mga hinahandalan ako sa church. Actually, hindi po sila yung main concern ko talaga dun is ako, yung sarili ko. Kasi, once na, alam mo yung naranasan mo na yung presence ng Lord, yung love ng Lord ulit, na galing ka sa putik, galing ka sa karumihan, sa kasalanan, 'di ba? Yung open arms, tinanggap ka ulit ng Lord and binigyan ng pagkakataon ulit. So, nag-ask ako sa Lord, if kalooban mo Lord na makaalis ako. Actually, dyan lang naman po sa Maynila, hindi naman sa ibang bansa. And yun, sabi ko nga, actually may date na rin nung pag-alis ko. Tapos sabi ko, wala pang sagot ang Lord. So minsan kasi nagpe-pray tayo, 'di ba, na pinag-pray ko naman to, yung pag-alis ko pinag-pray ko naman. Ano ba yung sagot ng Lord? Paano ka ba sinagot ng Lord? So sinagot ng Lord yung tanong ko. Binigyan ako ng Lord ng mga situation na talagang hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka aalis, dyan ka lang. And yun, until now, nandito po ako sa Bicol. Salamat sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko, sa habag na patuloy niyang pinagkakaloob, patuloy niyang pinaparanas sa akin, sa pamilya ko. Ayan, may asawa na din. Parang hindi expected din na mag-aasawa pa. Ayun, so salamat sa Lord sa buhay, sa provision, sa araw-araw, and sa mga paalala niya spiritually. Kasi minsan, kahit Kristiyano na tayo, parang nakakalimot tayo, diba? So salamat sa Lord kasi nagpapaalala talaga siya. Kahit na parang, alam mo yung limot mo siya in ilang araw. So, andun yung paalala. Ang sarap isipin na naaalala, kumbaga, ang sarap isipin na meron tayong Diyos na nagpapaalala. Meron tayong Diyos na, kumbaga, pinapaalalahanan tayo sa kahit na anong ginagawa natin. Kung nalilisan tayo ng landas, andyan ang Lord para paalalahanan tayo. Ano po? So, sa Diyos ko lang po tinataas ang lahat ng to. Sa Diyos ko lang po ipinagpapasalamat lahat ng napakabuti niya po sa buhay ko. And I know sa buhay niyo din po. Ano po. So, tayo po ay dadako na sa recap. So, nung nakaraang last Sunday pa to, kay Pastor Berting. So, nabanggit niya dun yung na ang kaligtasan daw ay hindi lang para sa atin, hindi lang para sa mga apostol na isinugo ng Lord. Ang kaligtasan is para sa lahat. Yun yung sabi niya. Na nabanggit na rin to ni Sister Fatima and Sister Abigail na magkaroon tayo ng simpatsya sa pamilya natin. Huwag natin silang hayaan na kumbaga malugmok din sa kasalanan, sa kasamaan. I-share natin kung ano yung nalalaman natin.
patungkol sa salita ng Panginoon. And yung sabi na huwag tayong aalis sa presensya ng Panginoon kasi tayong lugi eh. Hindi naman kalugihan sa Panginoon kung mawala tayo. Hindi tayo kailangan ng Diyos. So, yun lamang po. And ayan, so dadako na po tayo sa exhortation. So, ayan. So, proclaiming Christ in the city. So, alam ko po marami ng nagsalita. And I know marami na po tayong nalaman, marami na tayong natutunan, marami na tayong mga nakuhang ideya, ganyan. So, doon sa verse 16, sabi doon, habang si Pablo ay nag-aantay kay Silas at Timoteo, siya ay nabagabag. Sa nakita niya, kasi puno ng Diyosan yung lungsod. So, kilala naman natin yung Athens, di ba? Na, yun nga, kilala sa karunungan. Nandito yung mga matatalino, magagaling pagdating sa filosofiya. And, nandito rin yung iba't ibang Diyos. Iba't ibang mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, altar, mga dambana. Diba? So, kung tignan natin, kung hindi tayo mananampalataya, kung isa lang tayong, kumbaga normal na tao, kung iisipin natin, napaka-powerful nitong, city na to. Kasi ang dami nilang Diyos eh. Kumbaga, sa lahat ng needs, sa lahat ng pangangailangan nila, meron silang tatawagan. Merong Diyos na kumbaga handang tumulong sa kanila, ganun. If kailangan nila ng magandang panahon, tatawag sila dito sa Diyos na to. If kailangan nila ng ulan, tatawag sila sa Diyos na to. Kailangan nilang magkaanak, tatawag sila sa Diyos na to, di ba? So, napakaraming Diyos. Diba sa lungsod? That's why nabagabag si Pablo eh. Nahabag siya doon sa mga taong taga-Atenas. Kasi kilala niya ang Diyos eh. Hindi ganun yung Diyos niya. Hindi ganun yung Diyos natin. Kasi meron tayong iisang Diyos lamang po, na kilala natin. Kaya nahabag si Paul eh. Kasi alam niya na mali yung ginagawang pagsamba. The way na mag-worship yung mga taga-Athens, mali. Pero, ayun. Marami po tayong makikitang verse sa Biblia pagdating sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Alam naman natin yun. Sa Exodus. Bigyan ko po kayo ng verse, doon sa Awit 115. Familiar na po itong verse na to. Awit 115 verse 4 pababa. So, ang sabi doon, maliwanag na sinasabi doon, na itong mga Diyos na ito, itong mga rebulto na ito is, yun nga, kumpleto naman. Merong kamay, merong paa, may bibig, may tenga, may ilong, may mata. So, kaya lang sabi, may kamay, hindi naman maigalaw. May paa, hindi naman maihakbang. Merong tenga, hindi naman makarinig. Merong mata, hindi naman makakita. Merong ilong, hindi naman makaamoy. Merong bibig, hindi naman makapagsalita. So, bilang isang mananampalataya at kilala mo ang Diyos, hindi ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi ito yung Diyos na meron tayo. So, si Pablo nagkaroon siya ng compassion. Nagkaroon siya ng pakialam. Kumbaga puso na handang tumulong dun sa mga taong nandoon. Sabi nga yung pagkahabag ni Pablo is, yun nga, ang Diyos din dun sa Mateo 9:36, nagkaroon din ng nahabag din dun sa mga tao kasi wala nang pastol. Sabi, ang daming aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. At bilang espiritu ni Paul, ang espiritu ng Panginoon ay na kay Paul,
'Di ba? So, iisa lang po yung dapat na maramdaman natin. Ano po? At tayo din, bilang isang mga mananampalataya, same lang din po yung mararamdaman natin na mahabag. Actually, guilty po tayo dito eh. Nung dati-dati kapag ganito, minsan nagagalit tayo, as in nagagalit tayo, and ang worst, wala tayong ginagawa. Hindi tayo kumikilos para ipaunawa sa mga taong ito na mali yung ginagawa ninyo. And yung habag ng Lord, isa yun sa nature ng Lord, na siya din namang ipinakita sa atin, ano po, bilang tayo ay namuhay din sa kasalanan, na wala din tayong pagkakilala before sa Lord. Hayahay pa tayo dati. So, yun din yung ipinakita sa atin ng Lord, pinadama sa atin ng Lord ang kanyang habag, kaya tayo ay nandito ngayon. So, meron din pong nagsasabi nitong lugar ng Atenas is maraming Diyos-Diyosan kaysa sa mga taong nakatira doon. So, makikita natin, di ba, grabe yung pagiging relihiyoso talaga nila. Parang sobrang dami. Thousands. Di ba? Pero biblically, na sinasabi ng Lord na walang kabuluhan yung pagiging relihiyoso. At hindi nire-require ng Lord, na tayo ay maging relihiyoso. Kasi katulad nung, di ba, nung napag-aralan natin nung Sunday, nung anniversary dito sa Badian, nabanggit ni Pastor Aldwin, na yung mga Pharisee, di ba, yung mga Pharisees na malalakas manalangin tapos hanay-hanay pa sila. Malalakas manalangin kasi nga gusto nilang iparating sa tao na kami, religious kami. 'Di ba? Parang ganun. Yun yung mga palasimba, madasalin, 'di ba? Sabi pa nila kapag religious ka daw, malakas ka kay Lord. So again, hindi po yun nire-require sa atin ng Lord. Ano po? Iba kasi yung relihiyoso tayo, and iba kasi yung godly talaga tayo. Kasi pag sinabi natin relihiyoso, ito yung sumusunod lang tayo dun sa gumagawa tayo ng mga seremonya, rituals, mga tradisyon, kumbaga, na nakaugalian natin, na nakita natin mula pagkabata, yun yung sinunod natin. So, from religion, so, iba naman dun sa maka-Diyos talaga, na committed talaga sa Lord, and sumusunod sa Lord, hindi sa tao. So, ayan. So, yun nga, sabi, yun din dapat yung ma-feel natin. Especially doon sa mga taong hindi pa talaga nakakilala sa Lord. Yung anong ba sa kanila ang Lord. So, paano po si Paul nakipag-communicate doon sa mga tao? Ayan. First, nandun po siya sa mga sinagoga. Sa sinagoga. Actually, si Paul po, every time na pumupunta siya sa isang lungsod, napunta muna siya sa sinagoga, kung saan dito yung mga Hudyo na nagtitipon-tipon. Second is the marketplace, dun po sa Agora. Doon niya po na-meet yung mga Epicureans and Stoics na may mga kanya-kanyang philosophy. Diba? Yung Epicureans naniniwala may sila na yung kasiyahan is nakukuha sa mga material na bagay. Na ito yung goal natin, maging masaya. Yun yung ultimate goal nila eh. And yung mga kasabihan na, yun nga, kung saan ka masaya, go ka. Kumbaga, wala namang makakapigil sa'yo. And yun nga, hindi naniniwala sa afterlife. Kasi ang sabi nila, hindi dapat katakutan yung death. Kasi nga, wala namang suffering after. Hindi ka naman parurusahan. Patay ka lang, ganun. Kaya nilulugos-lugos na nila yung saya nila, yung buhay nila. Ano po? And yung Stoics naman, yun nga, virtue is the only good. Basta mabait ka. Basta wala kang inaapakang tao.
And nakaano sila dun sa mga, sabi nila, dapat meron kang wisdom and self-control. Yung goal is to develop good character. Sila rin yung sabi, mga entitled, di ba, yung mga mahilig mamuna. And dun sa verse 21, ang sabi kasi doon, ang sabi di ba, dun sa verse 21, walang ibang ginagawa tong mga taga-Atenas na to, kundi magpalitan ng mga ideya, mga kuro-kuro, and kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakamay magandang paliwanag, yun yung magaling at matalino. So yung itinuturo ni Paul dun sa marketplace, iba sa ano nila eh, parang bago sa pandinig nila. Especially dun, pagdating dun sa resurrection. Kasi nagturo si Paul about sa resurrection. Epicureans hindi naman naniniwala sa resurrection. So ayan, paano si Paul nagsimula? Doon kasi nung in-invite na siya doon sa Areopagus, doon siya nag-start na mag-speak, magsalita. Kasi 'di ba? Gusto nilang marinig kung ano yung mga sasabihin ni Paul, kung anong mga itinuturo ni Paul kasi bago sa pandinig nila eh. So sa verse 22, ginamit ni Paul yung culture nila, yung philosophy nila, para si Paul ay kumonek doon sa mga tao. Ginamit niya yung dambana na may nakalagay na unknown God. So, una, kinompliment niya. Actually, compliment yun eh. Napaka-religyoso niya naman. So, compliment yun. And yun yung ginamit niyang entry point, starting point, kumbaga, para mag-start ng mag-preach si Paul. So, paano natin ito ma-apply sa buhay natin? Sa the way tayo mag-preach, the way tayo mag-share ng gospel, ng word of God. Minsan kasi most of Christians, 'di ba? Kapag ganun yung nakita natin eh. Ganun yung lunsod na nakita mo, puno ng altar, puno ng Diyos-Diyosan. Ano kaya? Pwedeng ma-judge mo agad yung mga tao na nandoon. Pwedeng ma-condemn. So yung si Paul, hindi ganun yung ginawa niya. Hindi condemn agad, hindi kontra agad. So ginamit niyang ginamit niya yung language ng mga taga-Athens bilang sila ay isang relihiyosong city. Minsan kasi kapag halimbawa may nakikita tayong or may nakasalubong lang tayo, di ba, sa daan na ganyan, may maraming tattoo, minsan may mga nakikita tayong mga LGBT, ganyan, na-judge agad natin, nakukondem agad natin na, uy, may impyerno ka. Hindi pwede yan sa langit, may impyerno ka. So, imbis na parang mag-start tayo ng para kumonek dun sa taong yun, para i-connect natin si Jesus Christ doon sa Kanya. Ang ginagawa natin, kinokondem agad natin. So, ang nangyayari, doon pa lang, na tayo? Hindi na tayo makakapag-share. Diba? So, si Paul, kinuha niya ginamit niya yung language ng mga taga-Atenas eh. So, ano pa yung goal ni Paul? Bakit? Ang sabi ng 1 Corinthians 9:19 hanggang 23, yung goal ni Paul is makahikayat, ang sabi dito, malaya siya at di alipin inuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo. Sa mga hintil, ako'y parang naging hintil. Sa piling ng mahihina, ako'y parang naging mahina rin upang makahikayat, mahikayat ko sila. Ang sabi ni Paul, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas
ako kahit ilan man lamang. So, makahikayat ng kaluluwa. Na siya din naman dapat na maging goal natin bilang isang mananampalataya. Pero, yun nga, nakisama si Paul sa ganung ng mga Hudyo, ng mga Hintil. Pero ang sabi, hindi nangangahulugan, Christ-centered pa din po hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang utos ng Diyos. Sabi niya, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ano po? So, pangalawa, preaching the truth without compromise. Hindi kasi siya hindi siya nagdalawang isip na sabihin kung ano yung katotohanan, ano yung totoo. Kumbaga, walang sugarcoat, 'di ba? Minsan kasi sa mga preacher, 'di ba po, mapapansin natin, ang sinasabi lang nila or ang sinasabi lang natin, yung gusto lang na marinig ng audience, ng congregation about sa prosperity, yun lang yung ipapangaral mo. Kapag mali, hindi ka pwedeng mag-rebuke, hindi mo sila pwedeng sawayin. So, hindi siya nag-sugarcoat, hindi siya nag-compromise, po. So, ano yung reflection dito? Yung questions. So, una, ano bang idols yung nakikita natin based sa modernong Atenas ngayon? Kasi kung mapapansin natin, 'di ba, sa pamumuhay natin ngayon, marami tayong naririnig, marami tayong nakikita na alam natin na hindi ka aya-aya talaga sa Lord, hindi ka aya-aya maging sa paningin natin, sa pandinig natin. So, ayan, ang tao, bagay, yung mga mas pinagtutuunan natin ng pansin. Yung pera, katanyagan. And then, yun nga, i-share ko lang po, di ba yung mga nagdaang bagyo? So, familiar kayo kay Sierra Madre, di ba? Doon sa bundok. Merong mga nag-worship. Yung iba nga parang gustong handugan yung bundok na yun. Kasi nga, ito ay protector daw nila laban sa bagyo, sa baha, sa init. Ito rin daw yung nagbibigay buhay at hangin. So again, ito pong mga to is hindi po kailangan i-worship at hindi siya, kumbaga kung magpapasalamat tayo, diretso tayo sa Lord. Kasi itong Sierra Madre, yung Mother Nature natin is kinreate lang ng Lord para tayo ay protektahan. Hindi siya yung kailangan nating pasalamatan, hindi siya kailangan kumbaga sambahin. Mali hindi po siya. Ang dami na pong labasan ngayon. Ang dami ng mapatao man. Ganun po yung nangyayari. Ano po? So, hindi po, ang sabi dun sa Romans, di ba? Hindi na yung creator, kundi yung kinreate na. Kumbaga, hindi na yung blesser. Nakatutok na tayo dun sa blessing. Doon sa tao, doon sa bundok. So, nakakalimutan natin yung Diyos na siya din naman yung nag-create nun para protektahan tayo. Tandaan po natin na ang Diyos ay sovereign. Ano po? He is above all. Siya ang dakila sa lahat. Siya yung creator natin Siya yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. So, pangalawa, paano po natin ipoproclaim si Christ sa sitwasyon na meron tayo? O sa lugar kung nasaan tayo? Di ba minsan mahirap? Kung nasaan man tayo ngayon, siguro merong mga nasa trabaho, merong nasa bahay lang, meron naman nasa school. Ano po? So, hindi po aksidente yung sitwasyon na meron tayo ngayon, yung saang lugar tayo dinala ng Lord. So may purpose po ang Lord kung bakit nandiyan tayo. May reason ang Lord, may dahilan po ang Lord kung bakit nandiyan tayo sa sitwasyong yan. Kung
bakit nandyan ka sa lugar na yan. And yun po yung ay i-proclaim ang Lord. Ipahayag kung sino at anong Diyos sa mga classmate natin, sa mga katrabaho, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Naniniwala po ako na lahat tayo ay katulad ni Paul, may entry point po tayo and po may starting point po tayo para tayo ay makakonect sa kanila. For us to connect them with Jesus, ano po, sa mga nakapaligid sa atin, we can find the entry point. Kapag ka nalulungkot, meron tayong comforter. Kapag ka may sakit ka, may kilala ko, may kilala kong healer. 'Di ba? Ito, papakilala ko sa iyo yung Savior na to. His name is Jesus Christ. Kapag wala tayong entry point, diretsuhin na natin, i-share talaga natin kung sino talaga at ano ang Diyos, 'di ba? So, in the city full of voices, be the voice that speak Jesus. So, marami ng tinig na naririnig, meron tayong mga nakikita sa paligid, pero bilang isang mananampalataya, tayo po ay kailangang kumilos. Tayo yung i-represent natin ang Lord, 'di ba? Ipahayag natin ang Lord. Ipakilala natin at ibalita natin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. So, ready ba tayong mag-speak? Ready ba tayong magsalita kahit kakaunti lang yung makinig sa atin? So, yun nga, sabi, hindi lahat, kapag ka nagsalita kasi tayo, hindi lahat tatanggap, hindi lahat makakaunawa, pero kailangan lahat ay makarinig. Yun yung ginawa ni Paul, di ba? Na kukonting, sabi dun, few lang yung tumanggap, kasama si Junicio and Damaris at yung iba pa. Konti lang, pero at least, di ba, meron. Hindi naman natin, kasi yung magpe-preach, meron kasi ganun tayo minsan eh. So, ang sabi kasi ng Romans, yung kaligtasan natin is para sa lahat. Walang pinipili. Yung kaligtasan po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon is hindi lang tayo yung kailangan maligtas. Marami pa pong sabi, di ba, ng Biblia, maraming aanihin. And ang sabi, di ba, we cannot be silent of what we know. Kasi alam natin na may Diyos. Alam natin yung katotohanan, alam natin na minsan mali yung ginagawa ng taong to. Kailangan wag tayong basta manahimik na lang. Kailangan may gawin tayo bilang tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Kailangan ng mga mang-ani, so kailangan natin kumilos para sa kaharian ng Lord. Naalala ko yung preaching ni Pastor Alvin nung last na tent makers dito din sa Badian. Yung sabi niya pagdating sa gospel, sa preaching, sabi niya, we will live and die preaching the gospel. Kasi ito na yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang our Lord and Savior, ito na yung buhay natin. Tayo ay nabubuhay ngayon, tayo ay mamamatay na ipinapangaral ang pangalan ng Panginoon. Yan, proclaiming Christ meaning proclaiming the gospel. So, kailangan meron din tayong proof. Dapat nakikita din sa pamumuhay natin. Kasi, di ba kung mangangaral tayo na hindi nakikita sa the way tayo mamuhay, parang useless din po. Kasi dapat kung sino yung Lord na pinapangaral, kung ano yung Lord na pinapangaral, di ba dapat ganun din tayo. Ganun din tayo. So, dapat kilala natin siya. Not just by history, not just by name. Kundi dapat na-encounter natin ang Lord, di ba? Sabi nga, imposibleng
walang magbago sa'yo kapag ka na-encounter mo ang Lord. O baka naman kasi unknown pa sa atin ang Lord. Sa atin, ang Diyos. 'Di ba? Matagal na tayong nasa church. Matagal na tayong nagsisimba. Pero unknown pa rin ang Lord. Tayo nagdadasal. Unknown pa rin ang Lord sa buhay natin. Pwede ba yun? Opo, pwede po yun. We always go to church and pray, pero unknown ang Lord sa buhay natin. Pansin po natin yung mga Pariseyo sa New Testament. Pinagmamalaki nila, lagi nilang pinagmamalaki sa Lord yung ginagawa nila na kami, lagi kami nasa, kapag oras ng pamamahinga, nasa kami. Nandyan kami sa templo. Gumagawa kami nag-aayuno kami, nagtatights kami, nagpe-pray kami. Yun yung ginagawa nila. Pero, unknown sa kanila itong Lord na to, di ba? So maybe, pwedeng sa atin din bilang mga mananampalataya na ganun yung ginagawa natin, pero anong papala sa atin? Hindi pa pala natin siya kilala. Kasi kung kilala talaga natin ang Lord, dapat po kumikilos, gumagawa po tayo, di ba? Kasi yun yung nakakalugod sa Lord eh. And yun nga, deserve ng Lord yun. So ano ba yung pag sinabi nating gospel, ano po itong gospel na ito? Kasi ito yung pinipreach ni Paul eh. So, pagpapahayag ito kung sino at ano ang Diyos at yung kanyang mga natapos na gawa. Paano po siya naging good news? Kasi yung gospel good news eh. Paano po siya naging magandang balita? Napako eh. Siya lang naman kasi yung umako ng ating mga kasalanan. Nagkabaliktad yung sitwasyon. Tayong dapat na naparusahan, tayong dapat na napako sa krus. Siya na matuwid at walang pagkakasala. Siya yung nandun sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. Bakit po? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:15, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila, para sa atin. Upang huwag na tayong mabuhay para sa sarili natin, kundi para kay Kristo na. Kaya nga 'di ba, sabi, wala tayong ambag sa kaligtasan na meron tayo ngayon, wala tayong ambag. Kasi yung kaligtasan, dahil lang talaga kay Kristo yan. Dahil nahabag ang Lord, dahil mabait ang Lord. Huwag nating isipin na naligtas tayo kasi gumagawa tayo ng mabuti. Huwag nating isipin na mabait tayo, kaya tayo naligtas. Hindi po. Wala pong walang connection yan sa kaligtasan natin. Kumbaga wala tayong ambag, kasalanan lang. Sabi nga, na tayo eh. We are convicted criminals na. And corrupted kasi yung puso at isip natin. Yung buong pagkatao natin. And yung nag-aantay na lang sa atin is final execution, which is death. Diba sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of the Lord of God is eternal life. Mabuti ang Panginoon. Siya ang umako ng kaparusahan para tayo ay maligtas. Ano naman yung role ng good works? Ito po yung resulta ng kaligtasan na natanggap natin. The moment po na na-realize natin na tayo ay ligtas na at pinatawad na tayo ni Kristo, iniisip natin ngayon kung paano naman tayo magiging pagpapala sa iba. Gagawa tayo. Now, paano natin makikilala ang Lord? Paano natin siya makikilala? Ano yung purpose ng Ito po yung purpose ng pagbabasa ng Biblia. Pag-meditate ng kanyang salita. Para makilala natin siya. Para hindi siya manatiling unknown sa atin. Bakit tayo magbabasa ng Biblia? Ito po kasi yung basis ng faith natin.
dito nakabase. The Bible itself is Jesus Christ po. Anong importansya ng pagbabasa ng Biblia? Dito po kasi natin makikita yung standard ng Lord. Standard ni Jesus Christ. Dito rin natin makikita kung ano ba yung mga kahihinat na nung mga makasalanan. Paano ba tayo gagawa ng mabuti? Gagawa pagdating sa ating faith? Dito rin nakasaad yung kung ano yung mga darating sa darating na panahon. Sa paghuhukom, sa second coming ng Diyos. Dito rin natin mababasa, makikita sa Biblia. So, napaka-importante po nung pagbabasa ng Biblia. Ano po? And yung pangako ng Lord, nandito din po. Ito yung basis natin pagdating sa faith. Ano po? Walang iba. So, ano kasi, may mga nagsasabi kasi na, ano lang naman yan, gawa ng tao. May libro po bang gawa ng hayop? Wala naman po siguro, kasi tao yung nagsulat, intended na tao din po yung magbabasa. And hindi po yan, sinulat po siya, hindi dahil sa karunungan tao, hindi sa pamamagitan ng karunungan tao, kundi sa patnubay ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang problema po kasi sa atin, sa iba, ano po, nagbe-base po tayo sa sa mga napapakinggan natin, especially ngayon. Kung ano yung napakinggan natin, kung ano yung narinig natin, yun yung ginagawa natin. 'Di ba? Sa pamilya ganyan, yung bata kapag may narinig, yun na yung hanggang paglaki niya, yun na yung sasabihin niya, yun na yung gagawin niya. 'Di ba? So, without even reading the Word of God, hindi natin binasa na tama ba tong narinig ko, tama ba tong sinabi sa akin, yung information, tama ba to? So, wala naman talagang specific na reason yung napakinggan natin kung totoo ba talaga, hindi naman napatunayan. So, ang din kasi nung ibang tao, 'di ba? Kapag yung ibang libro bukod sa Biblia, mas nagfo-focus sila dun sa ibang libro na yung mga author is yung mga matatalinong tao, yung mga magagaling na tao, yung nagsulat. Pero kapag sa salita ng Panginoon na na tayo, ilag na tayo, hindi kasi nakaka-boring nakaka-boring basahin. So ganun yung natin, yung mindset. So, maging matalino po tayo pagdating sa ating faith. Hindi sapat na nakikinig lang tayo, especially kung tayo po ay mananampalataya na. Hindi sapat na nakikinig lang tayo, kailangan gumagawa at kilos tayo. So, maging katulad tayo siguro ng mga taga-Berea, mga Berea, na nagsisiyasat sila, di ba nung nangaral si Pablo, sinisiyasat nila, sinusuri nila kung totoo ba yung sinabi nito, kung totoo ba. And yun din yung sa atin ni Pastor Aldrin, di ba, na kapag may nag-preach, may nagturo, kailangan, hindi sapat na nakinig ka lang, kailangan siyasatin mo kung totoo ba yung turo na to, kung ano ba siya, kung totoo, di ba? So, again, let's pray po doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, na anon pa sa kanila ang Lord. And not just pray, preach. Kasi ang sabi doon, di ba, sa Matthew, humayo ka at ipangaral mo ang salita ng Panginoon at turuan mo sila na sumunod sa akin. So, hindi lang natin sila ipagpipray,
Kasi, di ba, kung parang wala ding mangyayari kung ipag-pray natin sila, but then again, tayo mismo, na nandun, na sa paligid lang nila, hindi natin ma-proclaim, hindi natin mahayag si Jesus Christ sa buhay nila. Ano po? So, not just pray, but preach. Let's proclaim the name of Jesus Christ. Ano po? So, ayan. Marami pong salamat sa lahat ng nanood. So, hanggang dyan na lang po yung aking yung mensahe ng Lord sa mga oras na ito. So, tayo po ay manalangin. So, aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, O God, sa gabing ito, salamat Panginoon sa pribilehiyo Panginoon na hallelujah, na ako'y ginamit mo Panginoon upang magsalita dakilang Diyos sa mga oras na ito at ipahayag ang iyong mga salita Panginoon, higit doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo Lord. Lord, dalangin ko na abutin niyo Panginoon ang bawat nakakapanood nito, nakikinig Panginoon, patuloy niyong pagpalain dakilang Diyos at kumilos ka Lord sa aming mga buhay sapagkat sa ganang aming sarili Panginoon wala po kaming magagawa dakilang Diyos. Salamat sa platform na ito Panginoon na patuloy niyo kaming pinagkakaisa Panginoon para sa iyong gawain dakilang Diyos. Patuloy niyo kaming samahan hanggang sa matapos, Panginoon, ang Speak Life Day 100, Panginoon. Patuloy kang manguna, patuloy kang makilala nawa ng mga taong nakakaninig ng tinig ng ito, dakilang Diyos. Lord, salamat sa kabutihan, habagat biyaya mo po sa amin sa araw-araw na kami inabubuhay sa mundong ito. Lord, pinupuri kita, pinapasalamatan ugat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. So, ayan. Yan, so tayo po ay dadako na sa shout out. Ayan, hello po sa ating mga pastors sa bawat churches po. Pastor Carl Sandigan from Siuduran, Pastor Bong from Badian, Pastor Vicente nasa labas, Pastor Berting from Tapel, Pastor Albarico from Badian. Salamat Pastor sa pagpagamit ulit ng church. Pastor J, Dulong Crusher, Pastor Aldwin Ching sa FOM Main, and Pastora Miriam Halcon. Hello po. And sa ating outreaches and mission po, Mendoza, Pinagmisahan, Veterans, Padilla, Tanay and Binangonan, Cubao, Burias, and BS Japan. Hello po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagantabay. Ayan. Ayan, hello. Shout out po. Sister Miriam Mandia, Brother Jerry Pascua, Sir Hazel Paulo, Sir Betchay, Sir Jig Ryan, kasi Roman, Sir CJ, hello ate. Sir Mary Rose Teves, Sir Lea Joy, hello. Sir Abigail, Sir Mona Lisa, sa aking kapatid, from Cavite po. Brother David Ching, Sister Jubilee Bismanos, Sir Ana Recuerdo, Sir Chris Paraiso, Brother Chris Paraiso, sorry po. And sa aking mahal na asawa yan, Alfred Benitez po, from Cavite. Si Sir Arlene Lego, Sir Lisa Paraiso, Brother Jeff Albisa,
Sister Josephine Lumen, and Sister Leia Ortega. Meron pa? Sister Dana Rose Salisi. Ayan, so, happy birthday po kay Sister Ella ng Puduran. And, Jason. And advance happy birthday po kay Brother RJ Sandigan. Tomorrow, November 28. And shout out din po pala daw sa Powerpuff Girls. Nakasama ko ngayon. Pinapangunahan po sa pamumuno ni Sister Fatima Bantoy. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng nakinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Ayan, God bless po sa ating lahat. Saan ka kinakat?